Tuloy-tuloy pala yung mga galaw ng mga sabihin nating naging biktima ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo kung sino yon? Yung tatlong dating senador. Dating Senador Laila de Lima na pinakulong, dating Senador Sani Trillanes at dating Senador Richard Gordon. Okay? Ganito po kasi ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Si Attorney, dating Senador de Lima, ang kanyang panawagan ngayon at ang kanyang paniniwala, parang kulang at magiging kulang lang ang investigasyon ng Committee on Human Rights sa Kongreso na pinamunuan ni Congressman Benny Abante ng Maynila kung hindi mapapaharap nila sa komite si dating Pangulong Duterte. Ito po yung paliwanag at paniniang sinasabi relay ko lang sa inyo, sinasabi ni de Lima bilang abogado at bilang dating mambabatas. Dapat iharap si Duterte dahil wala ng immunity para magpaliwanag kung ano nga ba ang Operation Tokhang at di umano'y extrajudicial killing na libo-libo base sa unang mga record na itala ng Committee on Human Rights sa Kongreso. Kaya dapat hindi lang mga dating pulis at kasalukuyang pulis ang magpaliwanag at tanungin kung ano talaga ang nangyari. Dahil naniniwala po ang dating senador, ginawa ng mga law enforcement agency ng panahong yun ng Operation Tokhang double barrel campaign tungkol sa illegal drugs dahil sa kautusan at programa ni dating Pangulong Duterte. Ito po ang sagot at sinasabi ni de Lima matapos nga na nagkaroon po ng motion at posisyon ang komite noong nakaraang linggo na sinasabi nilang iniimbitahan nila at si Duterte doon sa kanyang komite. Pwede raw mag-voluntaring humarap or imbitahan doon sa kanyang komite. Parang medyo alanganin yung ruling ng committee chairman na open lang daw sila na harapin at tanggapin si Duterte kung haharap sa komite. Parang medyo malabnaw, di ba? Ngayon, ang paninindigan ni dating Senador de Lima, dapat itulak, ipatawag ng Kongreso ang dating Pangulo para humarap diyan sa marahas na kampanya sa ilalim ng Duterte administration. Yan ang galaw. Okay? Samantala, si dating Senador Trillanes naman, maliban ho sa kanyang mga ini-expose ngayon na iba-ibang mga isyo na sangkot ang mga Duterte, hindi lang ang dating Pangulo, pati ang lahat ng mga Duterteng naging kalaban din niya sa loob ng 6 na taon. Pero ang isa sa mga pinagkakabalahan, hindi lang ho yung pag-expose niya ng mga posibleng korupsyon o paglabag sa kapangyarihan at paglabag sa mga batas, ay ito na rin yung issue tungkol doon sa mga supporters, especially mga troll at vlogger. Kasi tuloy-tuloy po ang pagharap ng mga kaso na posibleng paglabag sa cybercrime law. Nauna lang siya nag-file ng kaso sa prosecutor's office. Sinawa mo na nga po yung ilang mga vlogger. Ngayon nasundan pa. Pati yung mga troll at buzzer ay kasamang pinaiimbestigahan na ni Trillanes before National Bureau of Investigation. At kung yung magugunita, nagsalita na po yung bagong direktor ng NBI sa katauhan ni General or Director Jaime Santiago na isa sa kanyang priority ay palakasin ang cybercrime law kasi maraming ang gumagamit at umaabuso dito sa ating bayan na paggamit ng social media. Kaya timing yung ginagawa naman ni dating Senador Trillanes na kasuhan sa magitan ng cybercrime law, libelo ang mga nanira sa kanya at patuloy na nakakasira sa paggamit ng social media. So, ayan po. Samantala, si dating Senador Dick Gordon naman nakapokus sa mga posibleng pagpapail ng kaso kung hindi man siya ang kanyang mga kaibigan laban kay Duterte at mga dating opisyal ng pamahalaan tungkol sa di umano'y katiwalian doon sa paghahandle ng COVID-19. Lalo na yung controversial na discovery na 47.6 billion na posibleng overprice doon po sa at illegal na pag-transfer mula sa Department of Health inilagay sa PS, Department of Budget and Management ng mga panahong yon. So, naiimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee kung saan nga si Gordon ang chairman dyan, pero inaway siya ng inaway
at minura pa ng dating Pangulo noong mga panahong yon. Pero ngayon dahil wala ng authority, wala ng kapangyarihan si Duterte, kaya yan ang focus ni Gordon, na patunayan na siya'y tama sa kanyang mga akusasyon at nakitang dokumento na meron talagang pagsasamantala o korupsyon doon sa COVID issue. Sinabi na rin nga po ni dati ring senador, abogado rin yan, si Franklin Drilon, na-discover nilang malinaw at malakas ang ebidensya ng hawak ng Blue Ribbon Committee noon at sapat na raw ang mga ebidensya, inap na raw ang mga ebidensya ang hawak ni dating Senador Gordon para kasuhan si Duterte, sabi ni dating Senador Drilon. So ayan po, yung galaw ng mga posibleng naharas, na kung alam ko yung magugunita na, yung matindi po ang mga batikos ng mga Duterte noon at mga supporters ni Duterte noon at ngayon laban kay De Lima, Trillanes at Gordon at iba pa. Ngayon po ay binabalikan na sila, hindi dahil sa paghihigante, o hindi binabalik ang mga posibleng nilabag na batas, mga ebidensya na pwedeng inabuso ang kapangyarihan. Ayan po ang mangyari. Kaya malamang sa akin pong analysis at opinion dito sa nangyaring ito, marami-raming kaso ang pwedeng kaharapin ni Duterte, dating Pangulong Duterte, kapag na kumpleto na itong mga investigasyon ng Kongreso, investigasyon at pagharap ng ebidensya na lahat ay pwede yung i-file ang kaso. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? Hindi po ito takutan, hindi po ito personalan, issue na pinag-uusapan dito. Inire-relay ko lang sa inyo, binabalita ko lang sa inyo ang mga galaw ng mga kilalang personalidad sa politika na naharas, naging biktima ng nakaraang gobyerno. Ngayon, dahan-dahan na silang bumabalik. Dahan-dahan nilang paninintigan at ipapakita na sila merong karapatan at ebidensya para panagutin ang mga taong nangharas sa kanila at sa bayan noong mga panahong yon. Antindi talaga, ha? Hirap talaga ng buhay sa pagkaho talaga may mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Ano inyong masasabi? Ano inyong magiging comments dito sa issue ito? Sa side ng mga pro-Duterte, expected natin kung ano na sasabihin. Yung mga troll at buzzer, siyempre, hindi nakakaintindi at ayaw lang intindihin ang rule of law. Ayaw lang intindihin ang karapatan nitong tatlong dating senador na naging biktima. Pero siyempre, yung malinaw ang kaisipan, nakakaintindi ng proseso, iba ho ang magiging comment ng mga yan. Pero malaya po kayo. Para ho sa lahat ng Pilipino dito sa ating bansa at sa buong mundo, ang aking pong mga topic at pinag-uusapan dito sa aking mga channel. Kaya paki-like po ninyo ang lahat ng video ng aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions, para po makarating sa mga kababayan natin kung ano po yung mga nangyayari. Okay? Sa ating bayan. Kasi ho, nagiging paulit-ulit ang mga pang-aabuso, nagiging paulit-ulit na nagiging biktima ang mahihirap at ang walang kapangyarihan. Dito ho sa ating bansa, yan ang katotohanan eh. Ang maliliit ay nagiging biktima. Hindi pantay-pantay na nagpapatupad ang batas, lalo na kung abusado ang naghahawak ng kapangyarihan. Pero dahil nga po, pagdating ng panahon, nagkakaroon ng malinaw na karapatan, ang mga nagiging biktima lumalabas na po ngayon. Okay? Para po sa inyo ang lahat ng ating mga pinag-uusapan dito.